Salamat sa muli ninyong pagsama sa amin dito sa Mini Bible College para sa ating espesyal na serye na tinawag na Pamilya at Pag-aasawa. Napakarami nating natututunan mula sa salita ng Diyos tungkol sa kanyang plano at layunin para sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan at pag-aasawa. Ang Diyos ay mas interesado na tayo ay maging kagaya niya kaysa sa tayo ay maging masaya. Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral kung bakit kailangan nating maunawaan ang ating mga asawa at ang kahalagahan na malaman ang ating espiritual na mga kaloob upang mapakisamahan natin ng maayos ang isa't isa. Ganoon din, sisimulan nating pag-aaralan ng tungkol sa kasiyasiyang ekspresyon ng pag-aasawa at ang papel na sexual ayon sa layunin ng Diyos. Pakinggan natin ang ating aralin sa araw na ito na may bukas na puso at tenga para sa ituturo ng Diyos sa atin. Ngayon, samahan natin ang ating guro para sa unang bahagi ng ating aralin sa araw na ito sa programa na may bilang NTS 213 at pinamagatang Pang-unawa, Pangatlong Bahagi at Sekso, Unang Bahagi. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, sa pag-aaral po natin tungkol sa batas ng pag-aasawa at pagpapamilya, gumugol po tayo ng mas mahabang oras tungkol po sa bigkis ng pangunawa, sapagkat napakahalagang maunawaan po natin ang isa't isa. Ngayon ay pagpapatuloy po natin ang tungkol sa mga hamon kung bakit dapat nating maunawaan ang isa't isa. At ang isa sa ating mga sagot ay kailangan nating maunawaan ang isa't isa dahil makakatulong ito sa ating paghahati-hati sa mga responsibilidad sa ating buhay, mag-asawa at may pamilya. Mga mahal naming tagapakinig, meron pong dibisyon ang mga responsibilidad pagdating po sa pag-aasawa. Sino ang gagawa ng gawaing bahay? At gaya po ng iminungkahi namin noon, ang sagot ng banal na kasulatan sa dibisyon ng mga gawain ay hindi po kasing linaw na gaya po ng iniisip na maraming tao. Tinatanong sa akin ng maraming mga tao kung saan matatagpuan ang talatang ito. Aking paaabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang panghulog ng bahay ni Ahab. Aking pupunasan ang Jerusalem gaya ng pagpupunas ng isang lalaki sa isang pinggan na pinupunasan iyon at itinataob. Mga kaibigan, ito po ay matatagpuan sa aklat ng ikalawang mga hari, kabanatang 21, talatang 13. At sinasabi po ng talatang ito na ang mga kalalakihan ay naguhugas ng pinagkainan. Ngunit sa usapang seryoso, ang dibisyon o paghahati-hati ng gawain sa pamilya ay batay po sa ating mga natural na kaloob at mga talento. Bilang halimbawa, hindi po nanganganak ang mga lalaki. Kaya naman, ang responsibilidad na ito ay para po sa mga babae. Mula rito, makikita mo na ang gawain ay batay po sa natural na kakayahan. Ang babae ang may kakayahang manganak, kaya sa kanya ang responsibilidad na ito at hindi po sa lalaki. At syempre, ang mga konsiderasyon sa paghahati-hati ng responsibilidad ay higit pa po rito. Ang mga asawa ay may iba't ibang natural na kakayahan at talento. Walang mali kung ipapaubayan ng lalaking di marunong sa mga numero ang pamamahala ng kanilang pera sa kanyang asawa. Sa aming mag-asawa, napag-usapan din po namin ang tungkol sa pera. Binibigyan niya ako ng halagang kailangan ko at ang matitira ay pagkakasyahin niya sa mga gastusin sa pamilya. Marunong humawak ng pera ang aking asawa at ikinatutuwa ko ito dahil wala akong interes sa paghawak ng pera. Ngayon, kapag ginawa ito ng isang lalaki, hindi ito nangangahulugan na tinalikuran na niya ang kanyang pagiging ulo ng pamilya. Itinalaga lamang niya ang responsibilidad sa kanyang asawa. Hindi itinalaga ang kapangyarihan.
tanging ang responsibilidad lamang. At naniniwala po ako na kapag nakikita ng lalaki ang kanyang sarili bilang ulo ng tahanan, sa diwang siya ay responsable para sa lahat ng bagay sa loob po ng tahanan, hindi niya pwedeng talikuran ang responsibilidad na ito sa pamamagitan ng pagsasabing, "O sige, Mrs., pamahalaan mo ang ating pera." At pagkatapos ay lalabas siya at lulustay ng sobrang pera para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ngunit kung ang asawang babae ay may kaloob na kakayahan sa iba't ibang bagay, makakatulong po ito upang matukoy ang marami sa kanyang papel at tungkulin, at ganun din po sa asawang lalaki. Sa palagay ko, marami sa mga papel o tungkulin sa pamilya ay may kinalaman din po sa hilig at nais gawin ng isang tao. Sino ang may hilig sa paggawa ng ilang mga bagay? Mayroon din itong malaking kinalaman sa tuwang bunga ng paggawa ng tungkulin. Kung ano ang nakakapagbigay tuwa sa iyo, maluwag sa puso mong gawin ito. Sa palagay ko, tayo pong lahat ay dapat nakakaramdam ng ligaya o saya sa buhay. Ang asawang lalaki ay dapat nagsusumikap na mapasaya ang kanyang asawa, at ganun din po ang may bahay sa kanyang asawa. Mayroon po tayong mga bagay na ginagawa na makakapagpasya at mayroon ding hindi. Sa palagay ko po, sa paghahati-hati ng mga responsibilidad o tungkulin sa pamilya, dapat isaalang-alang ang magiging epekto nito sa gagawa. Mga kaibigan, para ito sa mga mag-asawang mananampalataya, at hindi ito maiintindihan ng lahat ng tao, at tanging ang mga mag-asawang mananampalataya ang makakaunawa po nito. Sa paghahati-hati po ng responsibilidad sa pamilya, dapat din pong isaalang-alang ang mga kaloob ni spiritual ng mag-asawa. Sinasabi po ng banal na kasulatan na mayroong mga kaloob ni spiritual. At kapag nanahan ang banal na espiritu sa atin pong buhay, dala-dala niya ang ilang mga espiritual na kaloob. Ang patunay na ang banal na espiritu ay nananahan sa atin ay ang pag-ibig. Ngunit ang patunay na gumagawa ang banal na espiritu sa ating buhay ay ang tinatawag po na mga kaloob na espiritual. At sinabi po sa atin sa bagong tipan na ang bawat bagong mananampalataya ay napagkalooban ng mga espiritual na mga kaloob. Ang ebidensya ng pananahan ng espiritu sa ating pong buhay ay ang katotohanang siya ay gumagawa sa ating buhay sa pamamagitan ng mga espiritual na kaloob. Ngunit ang tanong ay ganito: papaano mo malalaman kung ano ang iyong mga espiritual na kaloob? Kaibigan, heto ang 8 punto na maaaring makatulong sa iyo upang malaman mo kung ano ang iyong mga espiritual na kaloob. Una po, alamin mo ang mga paglalarawan ng kasulatan. Sa mga espiritual na kaloob, mayroon pong 21 espiritual na kaloob na nabanggit sa bagong tipan. Alamin mo ang mga ito. Pagkatapos, maniwala kang napagkalooban ka ng mga kaloob na ito dahil sinasabi ng banal na kasulatan na ang bawat mananampalataya ay napagkakalooban ng mga kaloob na espiritual. Pagkatapos ay isaalang-alang mo ang iyong kakayahan na may kinalaman po sa mga espiritual na kaloob na ito. Meron pong tanong, na ipapakita mo ba ang isang espiritual na kaloob sa pamamagitan ng iyong kakayahan? Pagkatapos ay alamin mo ang kaibahan sa pagitan po ng espiritual na kaloob at natural na mga kakayahan. Sa palagay ko po, mayroong kaibahan ang dalawang ito. Ang natural na kakayahan kapag inialay mo sa Diyos ay para na ring mga kaloob na espiritual. Ngunit ayon po sa aking pakahulugan, ang mga espiritual na kaloob ay mga bagay na wala sa iyo bago manahan ang banal na espiritu sa buhay mo at nagkaroon ka lamang nito nang nanahan na siya sa iyong buhay. Kaya ibahin mo ang espiritual na kaloob sa mga natural na kakayahan na inialay mo sa Diyos. Pagkatapos, asahan mong tutulungan ka ng ibang tao sa pagtuklas mo sa iyong mga espiritual na kaloob. Kapag lumapit sa iyo ang isang tao,
pagkatapos mong magturo ng banal na kasulatan at sabihin sa iyo, sinusubukan kong maintindihan ang bagay na ito sa loob ng nakalipas na 20 taon, ngunit ngayon ko lamang ito naintindihan. Pagkatapos mo itong ituro. Sa bagay na iyon, marahil mayroon kang kaloob na pagtuturo. Kung napapaligiran ka ng mga taong naging mga mananampalataya pagkatapos mong ipaliwanag ang Ebanghelyo, maaaring mayroon kang kaloob sa pagiging ibanghilista. Kung papaano mo naaapektuhan ang mga tao ay makakatulong sa iyo upang malaman mo ang iyong mga espiritual na kaloob. Kaya naman, kailangan mo ang ibang tao upang malaman mo kung ano ang iyong mga espiritual na kaloob. Ngayon, sino ang mas nakakakilala sa iyo nang higit kaysa sa iyong asawa? Kung pareho kayong mananampalataya bilang mag-asawa, matutulungan ninyo ang isa't isa upang matukoy at matuklasan ang inyong mga espiritual na kaloob. Pagkatapos po, maghanap ka ng mga pagkakataon upang subukan ang sa palagay mo ay kaloob mong espiritual. Papaano mo malalaman na wala kang kaloob sa pagtuturo kung ayaw mong subukang magturo? Pagkatapos ay bigyan mo ang iyong sarili ng panahon upang mapabuti ang iyong inaakalang kaloob. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang mga kaloob na espiritual ay napapalago sa pamamagitan po ng paggamit nito. Kaya naman habang ginagawa mo ng paulit-ulit ang isang gawaing espiritual, lumalago at lumalabas ang mga kaloob na may kaugnayan po rito. At pagkatapos naman kapag natukoy mo na ng malinaw ang iyong mga kaloob na espiritual, ialay mo ang mga ito para po sa layunin at kaluwalhatian ng ating Diyos. Mga mahal naming tagapakinig, tunay po na may kaugnayan ang paghahati-hati ng mga tungkulin sa pagitan ng mag-asawa at ang mga espiritual na kaloob. At naniniwala akong makakatulong po sa atin ang pangunawa sa isa't isa upang maunawaan ang dibisyon ng mga gawain na umiiral sa bawat mag-asawa at pamilya. Sa mga mananampalatayang mag-asawa, may kinalaman dito ang mga espiritual na kaloob. Tuklasin po ninyo ang inyong mga kaloob na espiritual at isaalang-alang ito sa paghahati-hati o pagtatalaga ng inyong mga responsibilidad sa pamilya. Ngayon ay magpatuloy po tayo. Ang isa pang dahilan kung bakit kailangan nating maunawaan ang isa't isa ito. Ang pangunawa sa isa't isa ay makakatulong sa inyo upang maging matagumpay pagsapit ng mga panahon ng krisis o kahirapan. Maniwala po kayo, mayroong mga panahon ng krisis sa buhay po ng mag-asawa. At sa palagay ko, alam nating lahat ito. Lahat po tayo ay nakaranas na ng mga panahon ng krisis. Marahil ay iniisip mo na pinaglalapit na mga panahon ng krisis ang mga tao. Sa mabuting pagsasama, naniniwala akong nangyayari ito dahil ang ibig pong sabihin ng salitang pagkakabagay ay nangangahulugang magdusang magkasama o kaya ay ang may makasama sa pagdurusa. Kaya sa palagay ko po, pinaglalapit nga ng mga krisis ang mag-asawa na may mabuting pagsasama. Datapwat nakakita na rin ako ng mga mag-asawang naghihiwalay dahil po sa mga krisis sa buhay po nila. Gaya ng mamatayan ng anak. May mga kakilala akong mag-asawa na dumanas ng ganitong krisis at sila po ay talagang naghiwalay. May mga iba pang trahedya ang dumarating sa pagsasama ng mga mag-asawa at tila hindi ang trahedya ang dahilan ng paghiwalay nila, kundi ang katotohanang mahina ang kanilang pagsasama nang dumating ang trahedya sa kanilang buhay. At ito po ang sanhi kaya sila po ay nagkakahiwalay. Kaya masasabi kong napakahalagang maunawaan ang isa't isa at sa pamamagitan po nito, mapapalakas ninyo ang inyong pagsasama dahil tiyak na darating ang mga sandali ng krisis sa buhay.
Sinabi po ni Jesus na ang buhay ay parang dalawang bahay na kapwa binagyo. Nananatiling nakatayo ang isa, ngunit natumba naman ang isa. Ito po ang buhay at ang bawat buhay ay makakaranas ng mga bagyo. Tiyak po ito. Makakatiyak ka sa katotohanang makakaranas ka ng mga bagyo. At kapag dumating ang mga ito, mahalaga po na matatag ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Kaya naman sa palagay ko po, isa itong magandang motibasyon para pagsumikapan ninyong maunawaan ang bawat isa. Ngayon ay magpatuloy po tayo sa isa pang mga krisis na madalas dumating sa pagsasama ng mag-asawa. At ito po ay ang tungkol sa kawalan ng katapatan o kaya sabihin po nating pagtataksil. Maraming mag-asawa ang humaharap sa ganito pong krisis. Naniniwala akong tinuturuan tayo ng kasulatan kung ano ang dapat gawin pagsapit po ng ganitong mga sitwasyon sa buhay. Naniniwala ako na dapat ay magpatawad ang mga mananampalataya. Kung nangyari ang krisis na ito dahil may nang-akit o naakit at hindi naman ito umaayon sa katangian ng taong nagkasala, dahil maaaring natukso o naakit lamang siya po ay hindi dapat hiwalayan. Siya ay dapat patawarin. Ngunit kung gawin na ng isang tao ang magtaksil at bahagi na ng kanyang buhay ang pagtataksil, marahil dapat na siyang hiwalayan. Ngunit halimbawa, may nangyaring kataksilan sa inyong mag-asawa. Sa palagay mo madali itong harapin? Paano kaya mamumuhay na magkasama pagkatapos ng pagtataksil? Madalas po ay nagkakaroon ng pagdududa sa taong pinagtaksilan at hindi ito kayang matagalan ng taong nagtaksil. Mahihirapan ang taong hindi pinagkakatiwalaan. Ito po ay isang malaking problema. Ngunit kung nauunawaan ninyo ang isa't isa, kapag dumating ang panahon ng krisis, maging ito man ay pagtataksil, hindi po imposibleng mapagtagumpayan ninyo ito. Ang isa pang krisis na hamon sa inyong pagsasama bilang mag-asawa ay ang pagiging magulang. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo ang mga magulang na. Ngunit kung isa ka sa mga magulang na, maiintindihan mo ito. Nalaman po naming mag-asawa na ang pagiging magulang ay tunay na nagiging sanhi ng pahirap sa relasyon ng mag-asawa. Lalo na kapag hindi kayo magkasundo sa pagharap sa mga problemang kinakaharap ng mga magulang. Ngunit kung mayroon kayong mabuting komunikasyon, kung kayo ay mayroong malakas na bigkis ng pag-ibig, kung kayo ay mayroong matatag na pagsasama, pangunawa sa isa't isa, at mayroon kayong matatag na relasyon, ang mga ito ay makakatulong para po mapagtagumpayan ninyo ang mga krisis na sanhi ng pagiging magulang. Ang isa pang krisis na nagiging popular ngayon ay ang krisis na nararamdaman ng mga taong nasa kalagitnaan na ng kanilang buhay. Mga taong nasa edad 40 hanggang 55 taong gulang. Pakinggan po ninyo ang kwentong ito na naglalarawan tungkol po sa krisis na ito. Mayroon pong isang pastor na sumulat ng aklat na pinamagatang mga kalalakihang dumaranas ng krisis sa kalagitnaan ng kanilang buhay. Siya po ay isang matapat na pastor ng mga estudyante. Isang linggo ng gabi, sumakay siya sa kanyang lumang kotse at sinabi niya sa kanyang pamilya, "Hindi na ako babalik." Pagkatapos po ng sandaling paglayo at pahinga, umiyak siyang bumalik sa kongregasyon at sa kanyang pamilya. Nang maayos na muli ang lahat, nalaman niya na marami sa kanyang mga kaibigan sa seminaryo ang nagkaroon din ng ganoong karanasan na kagaya ng naranasan niya. At sinabi niya, "Nang ako ay nagbibinata, marami akong mababasa ang mga aklat ng mga payo kung papaano harapin at mapagtagumpayan ang krisis ng pagiging binata. Nang mag-asawa na ako, marami ding mga aklat ng mga payo kung papaano mapagtagumpayan ang krisis ng pag-aasawa. Nang magkaroon na kami ng mga anak, marami ding mga aklat kung papaano malagpasan ang krisis ng pagiging magulang. Ngunit wala pa akong nakikitang aklat na naisulat para po sa krisis
sa kalagitnaan ng buhay ng mga kalalakihan. At dumating po sa akin ang krisis na ito at hindi ko ito inaasahan at hindi ako handa para harapin ito. Kaya naman gumawa po siya ng maraming pagsasaliksik at naisulat niya ang aklat na pinamagatang Mga Kalalakihang Dumaranas ng Krisis sa Kalagitnaan ng Kanilang Buhay. Mga kaibigan, totoong nangyari po ang krisis na ito sa buhay ng mga kalalakihan. At nangyayari din ito sa mga kababaihan. Ang krisis sa kalagitnaan po ng buhay ay nararanasan sa iba't ibang paraan. Madalas, ang mga taong dumaranas ng krisis na ito ay nagkakaroon po ng personal na krisis sa pagkakakilanlan. Sinasabi po nila, madalas kong maisip na ang pagkatao ko ngayon ay iba sa totoo kong pagkatao dahil kung nasaan ako ngayon ay malayo sa dapat kong kalagyan at puntahan. Ngayon, tinatahak ko ang direksyon na kabaliktaran sa daan na dapat kong lakaran. At kung nais kong magpakatotoo, kailangang magpakatotoo na ako ngayon. Ngayon na ang panahon upang pursigihin ko ang tunay na ako at ang direksyon na nais ko at ang mga bagay na gusto ko. Mga kaibigan, ang ganitong pangyayari ay isang uri po ng krisis na dumarating o nararanasan sa kalagitnaan po ng buhay ng mga kalalakihan at maging ng mga kababaihan. Ang isa pang krisis na dinaranas ng mga tao ay ang tinatawag po na krisis na sanhi ng pagpapaliban ng kasiyahan. Nakita ko na po ang lahat ng ito. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa aklat po ni Jim Conway. Bilang ilustrasyon, iniisip mo ang isang lalaki na napakagaling sa lahat po ng kanyang ginagawa. Pumapasok siya sa isang profesional na paaralan at siya po ay naging isang profesional nga. Bagamat dumanas siya ng maraming hirap sa buhay, ngunit naging matagumpay siya sa kanyang profesyon. At sa sandaling naabot na niya ang halos lahat ng kanyang pangarap at masasabi natin siya ay matagumpay na. Siya po ay 30 taong gulang na. At isang araw, sinabi niya, alam nyo, hindi ako nakaranas ng saya sa buhay nito. Hindi ako nakaramdam na naging binata ko. Wala akong ginawa kundi ang magtrabaho sa buong buhay ko. Hindi ko po nasubukang maging masaya samantalang lahat ng mga tao sa paligid ko ay masaya. Kaya't iniwan niya ang kanyang asawa at anak at kumuha siya ng upahang bahay upang sa kanyang sarili at sa loob ng 2 taon namuhay siya sa bisyo at layaw na parang isang binata dahil hindi niya ito naranasan ng binata pa siya. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, napayuhan namin siya at ng kanyang asawa at sila ngayon ay kasama na namin sa kongregasyon at napakasaya na ulit ng kaniyang pamilya. Maayos na po ang kanilang buhay ngayon. Ngunit gaya ng nakita po natin, dumaan siya sa krisis sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Mayroon pang isang krisis na dumarating sa buhay ng mga tao sa kalagitnaan po ng kanilang buhay. Nagsisimula ito kapag napag-iisip-isip na ng isang tao na nasa kanya na ang lahat ng bagay gaya ng nangyari sa lalaki sa isang kwento. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang buhay, natanto po niya na nasa kanya ang lahat ng gusto niya at dumating sa kanya ang krisis. Ang krisis na ito ay dumating sa kalagitnaan ng kanyang buhay at ito po ay tinatawag ni Conway na ito lamang ba ang meron sa buhay? Ang mga taong nasa edad 40 hanggang 55 ay nagsisimulang mag-isip ng ganito. Nasa rurok na ako ng tagumpay, ito lamang ba ang meron sa buhay? Kaya naman, dumaranas sila ng krisis sa kalagitnaan po ng kanilang buhay. Mga mahal naming tagapakinig, personal ko rin pong naranasan ang ganitong krisis sa buhay. Nagkaroon ako ng 10 taon sa ministeryo na napakahirap. Bago ang 10 taong ito, napakadali ng aking buhay at trabaho noon. Gustong-gusto ko ang aking ginagawa, kaya naman ayaw kong magkaroon ng araw ng pahinga. Marami akong ginagawa, lagi akong abala, ngunit tila pawang kababawan lamang ang mga ito.
walang lalim ang aking mga ginagawa. Ngunit isang araw, nangaral ako tungkol po sa pag-asawa at pagpapamilya. At pagkatapos po noon, halos lahat ng nakarinig sa akin ay gusto nang humingi ng payo sa akin. Mag-isa lamang ako sa paggawa nito, kaya't napagod ako at hindi ko po yun makakalimutan. Dahil po sa sobrang hirap at pagod, nagbitiw ako ng pagiging pastor sa aming kongregasyon. Kaya isang araw, pagkatapos po ng aking pagbibitiw, ako, ang aking may bahay, at dalawa sa aming mga anak ay nagbiyahe palabas po ng bayan. May nadaanan kaming punerarya at sinabi ko, salamat sa Diyos at hindi ko na kailangan pang pumunta na kagaya nito. Nadaanan din namin ang isang ospital at sinabi ko, Diyos ko, salamat. Hindi ko na kailangan pumunta sa lugar na kagaya nito. At nadaanan din po namin ang isang simbahan at sinabi ko, Diyos ko, salamat. Hindi ko na kailangan pumunta sa lugar na kagaya nito. Mga kaibigan, narinig ba ninyo ang kwento tungkol sa lalaking ayaw bumangon upang pumunta sa simbahan, kaya naman pinuntahan siya ng kanyang asawa upang gisingin siya? Sinabi ng lalaki, ayaw kong pumunta sa simbahan. Wala kang makikita doon kundi mga taong mapagpaimbabaw lamang. Bakit ko kailangan pumunta sa simbahan? Ngunit patuloy siyang ginigising ng kanyang asawa at kumuha pa ito ng pamunas at sinimulang punasan ng kanyang mukha. Nagalit ang lalaki at sinabi niya, bigyan mo ako ng 3 dahilan kung bakit dapat akong pumunta sa simbahan. At sinabi naman po ng kanyang asawa, o sige, una, ngayon ay umaga ng araw ng linggo. Pangalawa, 45 taong gulang ka na. At pangatlo, ikaw ang pastor. Mga kaibigan, at pangatlo, ikaw ang pastor nila. Mga kaibigan, ganyan kagrabe ang naranasan ko nang mahapo ako sa pagiging pastor. Dahil dito, binigyan ako ng kongregasyon ng isang taong pahinga na may bayad. At sinabi nila, hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Magpahinga ka. Masyado kang napagod kaya hindi mo na alam kung ano ang mga ginagawa mo. Ngayon ay magpatuloy po tayo. Sinabi po ni Paul Turner sa kanyang aklat na pinamagatang Matututunan kung paano tumanda. Ang paraan upang maiwasan ang ganitong uri ng krisis ay ang magpalit ng gawain o trabaho ng maraming beses. Huwag mong gagawin ang pare-parehong bagay sa loob po ng 45 hanggang 50 taon. Si Paul Turner po ay isang doktor. Pagkatapos siya po ay naging isang psychiatrista. At pagkatapos siya ay nagturo at sa huli siya po ay naging isang manunulat. Nang isinulat niya ang kanyang aklat, siya po ay 73 taong gulang na. Sinabi niya, hindi ako nakakaramdam ng pagkahapo. Ngunit kung hindi mo pag-iisipan ang krisis na ito, magugulat ka na lamang kapag dumating ito nang hindi mo namamalayan. Mga mahal naming tagapakinig, makakatulong talaga kapag nauunawaan ninyong mag-asawa ang isa't isa. Sa pagharap ninyo sa krisis na dumarating sa kalagitnaan ng buhay ng isang tao. Kaya naman ito po ang dahilan kung bakit dapat nating maintindihan ang isa't isa. Madalas sa buhay ng mag-asawa ay hindi natin maiwasang dumating ang pagsubok o ang tinatawag nating krisis sa buhay ng mag-asawa. Nakahanda ba kayong dalawang harapin ito ng may kalakasan sa inyo? Pagkakaintindihan at kaunawaan ang sekreto upang ito'y inyong malampasan. Mga giliw naming tagapakinig, nawa si Kristo ang pumagitan sa inyong kalagitnaan dahil si Kristo lamang ang tanging dahilan para magkaroon kayo ng tunay na pagkakaintindihan sa isa't isa. Angad po namin na sana minsan pa ay naghatid sa inyo ang mga araling ito ng kalakasan at gabay. Ito ang inyong programang Mini Bible College.